partner? Okay Yun, na? Mas okay. malakas ba? Oo, medyo Malakas, malakas no? ngayon, yes. Oo, sige, lakasan natin. So, Oo. dito partner, yung pinag-usapan natin, ano ang sabi mo na ano ayaw baka mangyari ulit? Yung Oo. martial law? Hindi naman baka mangyari. Wala na. Kasi parang yan ay ipinangako na hindi na mangyayari uli. Yung binabanggit mo ngang martial law. Although narinig nga natin ito during the prayer rally. 'Di ba? Natatandaan mo. Oo, May mga ganun kasi partner. mga binabanggit noon sa Oo. prayer rally. Na pero, ayun ay galing sa kanila. But not galing sa administrasyon. Lalo tigit kay Hindi. Pangulong wala nang Actually, partner, oo. ang ko na dinig kasi niya na talagang medyo in-explain na maaari na parang meron siya naramdaman maaaring magdeklara ng martial law. Kaya ito ni Harry Roque. Dapat pag-usapan na natin to partner before. Kaya lang kasi may mga ibang vloggers na nagpaparot ng sinasabi ni Atty. Harry Roque. Okay, di ba sinimulan natin dati to na kung bakit maaari o nararamdaman na pwedeng madeklara ng martial law? It's because meron daw nangyayari, iko-connecta natin doon sa nangyayari sa WPS. West Philippine Sea. Okay. Di ba? Sa West Philippine Sea. Na sinabi nga daw ni PBBM sa Germany na merong attempt to annex ng territory natin, some of our territory. Di ba? Ia-annex ng China. So when we say annexation, pagsakop yun, partner. Diba? Para may invasion. At the same time, sabi niya, kapag may ganun, kaya siya parang nararamdaman niya na maaari magdeklara is because ginamit niya daw ng PBBM yung word na annex. Okay. Diba? Parang pwedeng manakop yung China. So sabi niya, one of the reasons kung kailan makakapagdeklara ng martial kapag may invasion ng territory natin. Diba? Pero partner, kung totoo namang may invasion, ba talaga naman kailangan magkaroon ng martial law? Di ba kailangan? Talaga, di ba? Dapat makontrol. Well, ang tanong dyan, okay, diba? partner, ang tanong, etong pagsakop nila sa teritoryo, makukonsider ba na invasion? Partner, kapag talaga na, physically, talaga sinabi na nandun na. Yung pananakop talaga, talaga naman, masasabi natin may invasion, partner. Pero ito, teritoryo natin yan, di ba? As of the moment, Oo. wala pa Meron mga attempt na kasi kiniklaim nila na kanila yon, partner. Oo. Pero hindi ko pa siya masasabing invasion. Yung pagtatayo nila ng mga isla doon, ng structure. Partner. Oo. Kasi ganito yan, di ba may party kasi tayo na pag-aari ng Pilipinas. Yung Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal kasi is party yan na Spratlys na nadeklara na atin. Okay. Exclusive economic zone. Oo. So, in other words, yun talaga yung hindi nila pwedeng sakupin. Okay. Kasi party natin yun Pero sinasabi nga nila, ito daw, party din nila. Diba? Yung sinasabi ng 9-dash line. Diba? So as of now, as of the moment, hindi ko pa siya nakikita invasion. Iba kasi invasion. Siguro kapag talaga nagkaroon na ng declaration ng war, tapos biglang sinakop na, nagpuntahan na dito yung mga Chinese. Yun nga siguro, partner, di ba? So, pero as of the moment, teka lang, partner, nagkakagulo. Okay, sige. Akala ko may nagabi sila. So, partner, ang nangyayari kasi ganito. So, with that word, sinasabi niya na, di ba, sabi nga ni PBBM, there's an attempt, diba, to annex. Diba? So, wala pa tayo doon sa lugar, wala pa tayo doon sa punto na may invasion. Okay? So, ang sasabi nga niya is dahil sa word na ginamit ni PBBM, parang nababanaag niya na maaari magkaroon ng martial law. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung ibang panahon. Ang ating pag-usapan po ngayon, habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. At
Bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang gyera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, sa pamamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. Kasi tayo nga daw yung nagpo-provoke. Remember? Tayo nga daw yung nagpo-provoke kasi tayo yung hindi sumusunod sa deal na huwag tayo magdadala ng repair materials doon sa BRP Sierra Madre. Okay, so kapag pinoprovoke daw natin, napoprovoke ng China, ang mangyayari, kapag naprovoke ng China, ano sabihin daw natin, help us, USA, help us, parang ganun yung dating. So magkakaroon ng gulo, so magkakaroon ng invasion. Yun yung nakikita ni Atty. Harry Roque. Kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Pero nga po, so ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo, meron ng invasion at dahilan na para magdeklara ng martial law. Kumbaga, nababanaag yan, pwedeng mangyari. Kaya dapat daw, hindi tayo nagpo-provoke. Diba? So, mahirapan daw tayo sa gera, hindi naman daw natin talaga maaaring makaya. Now, partner, ito kasi, kaya ito na mutawi sa kanya. Siyempre, alam naman natin, saan ba siya panic, di ba? Alam mo ba, partner? Prior to that, wala pa si PBBM. Wala pa si Pangulong Duterte. Hindi pa siya spoke. Di ba? Way back 2013, alam mo ba kung anong stand dito ni Atty. Harry Roque? Oo. Alam mo ba na hindi siya sang-ayon. Kasi partner, ano natin ng konti, i-trace back natin. Nung panahon ni dating Pangulong Gloria, nagkaroon ng parang joint na agreement na magkaroon ng exploration ng oil. So, kung ano man yung ma-explore doon sa Meris, sa may Palawan partner, party natin to, na kung magkakaroon, meron ditong oil. So, kasama sa agreement na to, Vietnam, Pilipinas, saka China. Okay, panahon ito ni Pangulong Gloria. Alam mo ba, partner, na nagpirmahan sila, doon siyempre na trace, doon nakita at nasaliksik kung ano ba ang capacity na meron tayo sa may bandang statistics. March 14 taong 2005, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanib pwersa ang mga bansang China, Pilipinas at Vietnam. Pumirma sila ng kasunduan para sa sabay na maghanap ng langis sa Spratlys. Makikilala ang kasunduang ito bilang Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU. Sa kopya ng JMSU na nakuha ng The Correspondent, pwedeng maghanap ng langis ang grupo sa loob ng Spratlys at iba pang bahagi ng South China Sea. Mahigit 100,000 kilometro kwadrado ang sakop ng area nila. Seismic study din ang tawag sa gagawin nilang pananaliksik o paggamit ng sound waves para matukoy ang kinalalagyan ng langis sa ilalim ng dagat. Di maghuhukay kaya hindi makakasira sa karagatan. Si Ed Manyalak, dating presidente ng Philippine National Oil Company, ang pumirma para sa gobyerno ng Pilipinas. I think that exploration and finding new oil reserves in the country by increasing our exploration activity will actually lead to the betterment of our economy, of our economic life, and eventually to our people, will benefit the people. Okay? Kaya nga, way back
noon pa na issue na mukhang nabenta ang Pilipinas sa panahon pa lang Ni ni dating Pangulo Gloria. Oo. Oo. Naging issue yan, partner. Bakit? Kasi, bakit niya ipapa-explore itong ating teritoryo na exclusively atin, bawal siya sa konstitusyon. Correct. Diba? Bakit siya makikipag-deal sa mga private companies mula sa China and mula sa Vietnam? Tandaan mo, partner, ito nag-explore to. Kasama dito sa Ayungin Mutual and Strategies partner. So, kung nagkaroon ng deal, ito lang, i-analyze natin mga kayudya, kung nagkaroon ng deal, joint exploration, diba? Kasama ang China, kasama ang Vietnam, kasama ang Pilipinas, na mostly part of this daw ay parte ng Pilipinas. Bakit ngayon inaangkin na lang ng China? Diba? Kung iyo talaga yan, bakit ka makikipag-deal sa Pilipinas? Kung di mo kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa lugar na yan. Sipin mo lang, di ba? Oo, correct. Dapat hindi. Oo. Dapat makikipag-deal ito. Oo. It's part of China. Correct. Bakit Di ba, nakapag-deal mo? gaya ng ginagawa nila ngayon. Di ba Diba? ngayon talagang Kasi nakita- naninindigan sila? Nasa Oo, kanila yan. Oo. Oo, tama ka, partner. Nakita kasi nila yung yung capacity ng Oo. oil na Oo. meron dun. Oo. Okay. So, sa akin, partner, ganito. Alam mo ba, ito lang 2023, di ko matandaan kung 9 news to sa mainstream, Oo. na itong deal nito ni Pangulong Gloria, ito na siya na Supreme Court na void. Mhm. Wala siyang visa. Pero, partner, way back pa yun. Ang dami ng taon na nakaraan. Na-explore na siya eh. Kuha mo? Oo. So, kung 2023 lang na desisyonan, at ang nagsampa pa ng kaso na to, partner, bayan muna. So, kung iisipin mo, sabi nila, ito mga bayan muna, sinasabi nga nila, may lefties eh. Mm-mm. Pero pansinin mo, sila ngayon nakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pinoy. Mhm. Para sa soberenya ng Pilipinas. Oo. Pero di ba, sila yung medyo nagiging negative ang dating. Ginagawang negative yung tingin ng tao sa mga ito na siya nakikipaglaban sana sa soberenya ng Pilipinas. Bayan mo na yung nagparang nito, partner. So, sinabi na sa Supreme Court, void. Pero, pag nakita mo yung daan ng taon, and at the same time pala, sorry, balikan ko si Atty. Harry Roque. Sinabi niya, may interview siya dito, partner. Ang sabi niya, hindi siya sang-ayon sa ganung sa joint na exploration. Mhm. Bakit? Sabi niya, malaki daw kasi masyado ang China. It's, kumbaga, superpower ito as compared sa Pilipinas and Vietnam. Baka daw dumating yung time na maisa siya pwera yung Pilipinas kasi masyadong malaki at solohin na lang ng China. Oo. Tingin ko human experience naman yan na kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, gagawin at gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Yan ang dati niyang opinion. Oo. Diba? At Tapos ngayon, iba na Oo. yung opinion niya, diba? Diba? Nakita So, wala pa siya, nakita na pala niya, partner, kung anong posibleng mangyari noon. Oo. At ano to, ipinaglaban pa niya yan. Oo. Pinaglaban pa niya dati. Nasa isa, punta ko nagkakamali, nasa isa ba siyang debate or parang, basta pinaglalaban niya yung karapatan ng Pilipinas. Kasi at that time, wala pa siya kay Pangulong Duterte. Oo. Diba? So, meron din siyang interview partner na ito dapat ipaglaban natin yung Oo. ating karapatan sa Philippine Sea dahil mismo, yung sa UNCLOS, diba? Yung sa UNCLOS, yung mga international law experts doon, di rin daw nila ma-define yung 9-dash line na sinasabi ng China. Oo. Diba? So, naniniwala at the time si Atty. Harry Roque na tayo lang ang may karapatan. Malaki ang pananagutan ni GMA dito. Kung maalala nyo, lahat yung mga anomalyang mga proyekto na pinondohan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa bansang China.
So pinayagan natin pumasok ang China, maghanap at kumalap ng tanging yaman sa ating karagatan, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong, bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayong nadideklarang null and void. No? Ang pinaka-latest, yung North Rail, na napadeklara namin na hindi nga kasunduan at sa proseso ng bidding. Tingin ko nagkaroon ng bentahan dyan. Attorney, itong joint seismic exploration, ito ba yung naging basihan? Pero tayong nababasa, Cathy, na yung mga joint projects nila, Ginoong, may mga negosyante yung Pilipino. Oh, may malalaking negosyante. Well, alam mo, ito yung pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. Alam mo, matapos nung pagpayag na yun, tsaka lang nagkaroon ng kontrobersiya sa Recto Bank. Ang Recto Bank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa Panatag. Dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Kaya nagkaroon ng kontrobersiya dahil siguro may mga naharapan China. No? So sa akin, meron din pananagutan talaga itong dating presidenteng GMA, pero isa-isa muna, protektahan natin ang teritoryo bago natin pahabain yung kanyang pagkakakulong. Maraming salamat, Tony Roque. Sa teritoryo ng especially sa Ayungin Shoal, na parte ng Spratlys. Diba? So, pero ba't ngayon na iba? Sir, can you explain to us the President's concept of the joint exploration with China? Because he mentioned that it will be like co-ownership. Does this mean we will be recognizing China's sovereign rights or sovereignty over disputed areas? Definitely not. The President just wanted to explain that joint exploration and exploitation will be undertaken by both Philippine and Chinese nationals. Now, having said that, ownership is not material here because really the areas that may be subjected to joint development is EEZ, Exclusive Economic Zone, where we only exercise sovereign rights. So let's not talk about ownership because sovereign rights is different from title, no? Sir, last na, just to be clear, any joint exploration with China won't require us to recognize its sovereign rights or sovereignty over Certainly not. Kaya ko nabanggit ito, partner, just because of this, may issue sa West Philippines, na sinasabi niya na tayo pa yung nagpo-provoke, eh baka ito yung mag-meet siya ng pagdedeklara ng martial. So, with this opinion, may mga vloggers na pinaparot nga sa sinasabi niya. Anong pinaparot, partner? Sinasabi ng ibang mga vloggers na wala naman mga basihan na maaaring magkaroon ng martial kasi nagsisimula ng ipakulong daw yung mga oposisyon tulad ni ex-Congressman Seve, Pastor Kibuloy, and Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Pero partner, baka isipin niya na sana, no? Mag-isip yung mga kababayan natin sa mga nakikinig dito, nakikinig sa mga vloggers na katulad dito. Eh, kailan pa naging oposisyon si Congressman Tede? Correct. Kailan pa naging oposisyon si Pastor Kibuloy? Correct. At kailan pa naging oposisyon si dating Pangulong Duterte? Opposition ba talaga sila matatawag? Una, opposition na lang sila ngayon kasi hindi nila hindi na susunod yung gusto nila. Diba? Pero huwag silang katiin. sa Diba? administrasyon ngayon, partner, wala tayong nakikitang may opposition ba? Tingin ko, partner, yung opposition siyempre sa mga issues. Okay? Issues. Sa mga issues. Pero sa politika, partner, walang strong opposition. Walang strong oppositions. Pero sa panig ng mga sa panig ng mga Duterte, wala eh. Kasi kasama kasi nasa unit team ang anak niya. Nasa unit team eh. Oppositionista lang sila ngayon because ino-oppose nila yung mga nagagawa ni Pangulong ni PBBM. Kasi si PBBM hindi pa sway eh. Alam mo yon? Feeling ko nga nasa-sway pa nga si PBBM sa ICC. Kasi iba pa yung stand niya dito, di ba? Pero when it comes to Pastor Kibuloy, ano pa sabi ni PBBM? Umattend ka na lang ng hearing. Paano matapos na? Di ba sa Senado? Attend ka na lang ng hearing. Di ba? Eh, partner, yun namang warrant of arrest na na-issue naman kay Pastor Kibuloy.
Hindi naman dahil sa opposition ka. Correct. May kaso. May kaso siya. Correct. May kaso siya. At yung kaso niya, partner, Hindi man dito. Oo. ano pa ni Pangulong Duterte? Diba? Na-dismiss niya sa Davao. That's 2020. Na-dismiss sa Davao. Wala pa sa PBBM. Kaya wag nasabihin oppositionist ito si Pastor Kibuloy. Diba? So, kung may pinapahuli man, because may judgment, mayroong warrant of arrest na initial legally. Hindi dahil sa sinasabing opposition sila. Hindi sila opposition. Diba? Never sila naging opposition. Nagiging opposition nga lang sila kasi hindi na nila kakampi lumalabas sa PBBM. Opposition na sila. Diba? Ganon. So, para sabihin na dahil sa may warrant of arrest, si Congressman Teves, excuse me, may kaso po. Murder. Diba? Kinakasuhan siya. At the same time, diba, hindi siya, tinuring siya ng terorista. Tinuring siya because may mga ebidensya. Well, siyempre, kung gusto naman niya ipaglaban, hindi siya terorista, edi ipaglaban niya. Diba? Balik ka dito. I-prove mo hindi ka terorista. Diba? Oo. Yun yun. Mukhang kung may humihingi. issue pa ng mga warrant of arrest dito, may legal basis. Diba? Hindi to kalaban sa politika. Never naman. Sabi nga niya, close pa nga siya kay PBBM. Tandaan mo, part. Si Congressman Teves. Oo. Diba? Close din sila dati. Hindi ko sabing close, no? Ni dating Pangulo Duterte kasi kinakalaban naman siya before. Diba? Para nga ayaw sa kanyang siya maging presidente. Pero, hindi natin alam anong dahilan. Kasi gusto niya si Sara ang tumakbo noon. Diba? O ngayon, isipin mo talaga, bakit niya si VP Sara yung gustong patakbuhin ni Pangulo Duterte? Dahil ba sa marami sa maaari kaharapin kaso? Pwede, di ba? Siyempre, anak mo yan, hindi ka naman papawaran to pares ng anak mo kung siya naging presidente. Hindi rin naman niya pawawaran to pares malamang. Si Pastor Kibuloy. Bakit ngayon nga lang, pinaglalaban niya si Pastor Kibuloy. Di ba? Sabi niya, hindi siya naniniwala. Di ba? O dapat dali na lang sa korte. Kung siya kaya yung presidente, paano kaya? Madala kaya sa korte yung kaso. Tatanong lang tayo, hindi tayo nagda-doubt sa pwedeng kakayahan ni PBB Sara. Pero, kaya napadala. Kung close kayo, ngayon nga, sa pagtatanggol nyo. Makikita kasi yung kulay, partner. So, yun lang. So, kaya yung sabihin na ibang mga vloggers, partner, na kaya maaari magkaroon ng martial law dahil sinapakulong na yung mga oposisyon, ay hindi yan, wala yung basihan. Pero diba? sa tingin ko lang yan. Pang views lang yan. Partner, pero sa tingin ko naman partner, ang tao ngayon alam na nila sa kung paano nila partner kilatisin at paano nila tatanggapin ang mga naririnig nila, napapanood nila. Partner, 'di ba? Na mga sa mga ganung klaseng mga issue. Kasi at malayo sa nakikita nila sa ginagawa ng Pangulo ngayon. Hindi naman partner, wala ka namang maririnig sa Pangulo na binabanatan niya, di ba, kahit sino mang mga kumukontra sa kanya. Ang nakikita natin sa ginagawa ng Pangulo ngayon, todo tutok sa partner, di ba, sa kung paano matutulungan yung ekonomiya, mabibigyan ng trabaho, di ba, manghihikayat ng mga investors. Partner, ito nga, di ba, kahit anong iboto mo na negatibo si Pangulong Marcos. Hindi kanya pinapansin Hindi nagre-react. Hindi. Diba? Daig pa nga siya ng isang politiko, partner. Sobrang makareact sa mga basher. Hindi naman basher pala, pumupunang. Ayoko sabihin basher. May mga politiko na over ang mag-react talaga doon sa mga kritiko niya. Dahil parang si Pangulo nga, kahit anong i-criticize mo, hindi ka sumasagot. Talagang nakatutok siya, partner, dito sa mga problema, di ba, ng ating bansa. At lalo na sa solusyon, partner. Doon siya pero talaga. Partner, gusto ko liwanagin na uulitin natin. Sa umpisa, partner, hindi ako bumoto kay BBM. Okay. Ginagawa lang natin to, nagiging patas lang tayo sa pananaw natin. Diba?
kung tutuligsa tayo kay PBBM, ginagawa natin yan. Oo. Alam mo yan, partner. Oo. From the start, tinuligsa natin yung Maharlika, tinuligsa natin yung PI. So, pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya binoto, hindi natin susuportahan yung pagiging pangulo niya. Oo. Since naboto siya, kailangan natin susuportahan. Oo. Correct. Diba? Oo. Kasi syempre pag may mali, tutuligsain pa nila. Kasi baka akalain nila, Oo. ang tinitira natin o pinikriticize natin dito si VP Sara, tapos sabihin maka-PBBM tayo. Hindi. Tayo dito, kumbaga, lahat lang na nakikita natin na maaaring i-criticize yun. Oo. Diba? Pero pag mali talaga. Oo. So gusto ko lang linawin niya. Kasi sabihin, Yeah. ay, ano ka, siguro, bayaran ka. May mga ganang partner. Correct. Diba? At ito lang tandaan natin. Siguro kung magsasabi kayo na bayaran, tignan nyo muna yung ibang vloggers na bayaran talaga. Na kahit mali na, yung pinoproteksyonan nilang mga kandidato o mga tao, pinoproteksyonan nila, nagpe-fake news na sila. Oo. Kahit lang anong sabihin, partner. Diba? Sabihin dati sinasabi, bulaan. Bulaan ba tawag doon, fake? Bulaan. Ang pastor. Pero ngayon, wow! To the max. Lahat yata hahalikan. Di ba? Yun di ba? Wag ganon. Oo. Kung ano yung paninindigan mo, kung ano yung paniniwala mo dati, at may basihan ka, ituloy mo. Pero kung nagkamali ka, di ba? Nagkamali ka sa sarili mo, mali pala yung judgment mo, ipunod mo rin, with basis there, dapat. Hindi yung parang, ano ka lang, kinalinga ka lang, iba na yung ihip ng hangin, naging positibo na tong taong to, na dati mo sinabing fake. Huwag ganon, di ba? Huwag ganon. Correct. Di ba? Lalo tigit sa mga ganong klaseng usapin, partner. Medyo, partner, sensitibo eh. Dahil alam naman natin, partner, di ba? Yung usapin na yan, nangyari na noon. Okay. Yes, At sa panahon ngayon, partner, maraming problema ang ating bansa. At nakikita naman natin, mukhang wala na sa bokabularyo ng administrasyon sa mga ganong klaseng issue. Oo. Di ba? Oo. Yes, partner. Ito lang, gusto ko lang masingit. Matagal sa utak ko, hindi ko na masingit-singit, nakakalimutan ko minsan. Oo. Remember, partner, si Pangulong Duterte, maingay. Dati, ng presidente, ng Pangulo siya. Ano sabihin nyo? Sasabihin niya, if you ruin the lives of the Filipinos, I will kill you. Ruin the lives of the Filipinos, I will kill you. Do not destroy my country because I will kill you. Do not destroy the youth of the land, our children, because I will kill you. Maliwanag yun. Lagi yun. Lagi na lang, pag nasa podium siya, war on drugs lagi. Wala na nga ako ibang nadidis sa issue kundi war on drugs eh. Diba? If you ruin the lives of the Filipinos, I will kill you. Paano to? Hindi ba naruruin yung lives ng Filipinos because of pakikipag-agawan ng China sa teritoryo natin? Bakit hindi niya masabing, I will kill you? Parang hindi ko nadidinig. Diba dapat? War on drugs man yan, pang-aagaw man ang teritoryo yan, kung niruruin yung buhay ng Pilipino, dapat, I will kill you pa rin, sabi niya. Wala ako nadinig eh. Ngayon, hinahanap ko rin naman yung opinion. Partner, wala ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung may nasabi na ba si VP Sara patungkol dito sa water cannoning. Yun nga. Meron na ba? VP Sara? Wala nga, Meron partner. Wala pa? Wala. Meron. Hindi ko na nadinig. Wala? Kahit official statement, wala? Wala, partner. Meron Tingnan siyang lang natin. official statement, Baka partner. partner. May official statement siya doon kay Kibuloy. Pastor. Si Pastor Kibuloy lang. Yun na. Bakit kasi yun ay una? May sariling buhay si Pastor Kibuloy eh. Actually, napag-uusapan lang yan kasi pinapalaki. Kasi kung lumabas na yan at nagpakita, nagsabi yan, hindi yan totoo because this is me, I am the appointed son of God, I cannot do that, and so. Diba? Hindi yan magiging issue. Diba? Hindi siya tumalabas ito. Tapos sa protection pa ng maraming politiko, kaya siya nagiging issue. Pero sa totoo lang, yung issue mga allegedly pinagagawa niya, hindi yan hindi siya dapat national interest kung tutuusin. Kaya dahil maraming yumayakap sa kanya mga politiko na matataas pa sa posisyon,
Kaya siya nagiging national leader. Oo. Correct. Kaysa, liwanagin natin mga kayubi saka sa ibang vloggers, ex-Congressman Teves is not an opposition. He's not an opposition. Even Pascal Kibuloy and even dating Pangulong Duterte. Oo. Kaya sasabihin na pinapakulong because merong kaso. Oo. Kung magkaroon man ng warrant of arrest, si Pangulong Duterte, hindi dahil si PBBM ang nagpagawa niyan. ICC yan. Oh. Ay. Dapat pa nga sila mag-screen partner sa totoo lang kung bakit nagkaroon secret deal. Diba? Bakit nagkaroon secret deal? Bakit yun nilihim? Yung ano niya, may nakita lang ako dito si Segundo Mano. Sabi nasaan daw si Robin? Oo nga, partner. Oo. Kasi hinahanap ko lang si BP Sara Nasaan na nga si Robin Padilla? Nasaan na? Diba? Oo. Sabi niya, kaya daw niya. Oo. Diba? Ay, O yun lang. talaga. Bago ko magpaalam, hanapin ko si Senator Robin Padilla. Nasaan ka na ngayon? Sige. Partner, magpapaalam na kami. Sige, Magpapaalam sige. na tayo, Freddy. Ayan. Sige. Maraming salamat. So- Hanggang sa susunod, partner. Okay, hanggang sa muli. Hanggang bukas. Ako si Atty. Clay Castro. Papalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye, Freddy! At ako naman ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, mga kasama sa